Shalom po sa inyo lahat. Minsan pa nandito po tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Ang ating pong lingguhang pagkikitagpo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yung salita ho na marinig natin sa misa natin sa ikalabing-anim na linggo po sa karaniwang panahon ng Eklesia. Ang dami-dami pong magagandang mga aral ang iahasik sa atin nitong linggong ito. Sana ho'y talagang maging mayaman tayo mga lupa na paghahasikan nito tulad ng narinig natin ng isang linggo. Sana po'y lahat kayo nandyan sa paligid ng inyong telebisyon at nanonood at meron hong panulat at susulatan para ho yung mga natututunan nyo dito talaga namang matanim hindi lang sa inyong isipan kundi nakasulat ho doon sa inyong mga aklat o sa inyong mga notebook dyan para mabalik-balikan ninyo. Sana po'y datnang kayo nitong ating palatuntunan ito sa isang maligaya at mahinahon at magandang kalagayan. Ano pa man ho ang inyong kinalalagyan ngayon naway maging pagpapala ang ating programang ito. Binabati ko ho lahat kayong nanonood dito, lalo na yung mga tagapaghasik po ng salita ng Diyos. Ang mga kaparian, mga seminarista, mga lay ministers of the Word, yung mga nagbabahagi po ng salita ng Diyos. At lahat kayong nanonood, pagpapala ho sana ang pagprograma natin itong Word Made Flesh. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakakatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahapagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kaming ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay tinuturo mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain at binibigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Tingnan po itong aklat ng karunungan sa Lumang Tipan. Napakaganda po ng tinuturo nito sa ating aral. Brothers and sisters, sa Biblia ho, iba-iba yung mga uri ng ating mga aklat doon. May mga aklat na pangkasaysayan, at pinaka-importante dito yung limang nauunang mga aklat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Meron ho silang tawag, the Torah, the Law. Tapos ho, merong mga aklat ng pang-propeta, binabasa natin madalas sa Isaías, Jeremias, Zacarias, ganyan, marami ho yun. Tapos yung mga aklat na pangkarunungan. At isa dun sa mga aklat ng pangkarunungan ay yung aklat ng karunungan. There are wisdom books and one of them is the Book of Wisdom. Medyo parang play words. Ito, dito natin binasa ngayon yung ating unang pagbasa, chapter 12 po. Verse 13, tapos tumagtaw ho, verse 16 hanggang 19. Ang ganda-ganda ho nitong sinasabi dito. Tingnan nyo, yung unang-una lang mong talata, ang lahat ng bagay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Brothers and sisters, maintindihan na lang natin yun. Ang laki ng bagay nun. Tingnan nyo, everything is under the care of God. At ang Diyos natin mapagmahal na Diyos. Ang Diyos natin makapangyarihang Diyos. Ang Diyos natin marunong na Diyos. Brothers and sisters, pagka inisip-isip natin yon na ang Diyos natin makapangyarihan, mapagmahal, marunong, ano ang kakatakot natin pag ganoon? Can you imagine? Alam ho ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Kahit yung mga kalukuhan natin, kung kaya na nagbibigay sa atin ng sakit ng katawan at sakit ng lipunan. Lahat ho yun, alam ng Diyos.
pinahintulutan niya mga bagay na yun. Tandaan natin, hindi nais ng Diyos na magkasala ang tao. Hindi nais ng Diyos na magdusa ang tao. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao. Hindi ho, Ang ibig ng Diyos, ito kung sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo, how do you say, chapter 2, verse 3 and 4, ito ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ay maligtas at makaalam kay Kristo Jesus. This is the will of God, that all may be saved, and come to the knowledge of the truth. Brothers and sisters, importante ho yun ang nais ng Diyos. Pero pinahintulutan ho ng Diyos ang lahat ng mga pangyayaring ito dahil sa nirerespeto niya tayo, nilikha niya tayong malaya. Hindi niya ho tayong igagapos at susunod-sunod lang tayo sa Kanya. Hindi ho. We're not supposed to be pawns on the checkerboard. We're supposed to be loving people. People who really love. Kung kaya kailangan ho kalayaan para umibig. Kung kaya pinahintulutan pa rin ng Diyos, pati na yung mga kalukuhan natin, yun na ipinagdurusan natin pagkatapos. Pero tandaan ho natin, ang lahat ng yun pinahintulutan ng Diyos kasi napakamakapangyarihan ng Diyos. Kahit na ho yung mga pagkakamali natin ganyan, mayroon pa siyang magagawang mabuting bagay na mangyari sa atin. God can definitely write straight with crooked lines, And so, it's so important for us to understand that. Nasa ilalim ng pagkalinga ng Diyos ang lahat ng bagay. Brothers and sisters, kung kaya siya ang masusunod at siya lang, kung tutusin. Siguro makakala natin, ang tao talagang sunod-sunod lang sa makapangyarihan, sa mga marurunong, ay nako, yun ho ay kung niluloob ng Diyos. Kapag hindi pinahintulutan ng Diyos yun, hindi mangyayari yun. Natural. At alam natin, ililigtas tayo ng Diyos dahil kinakalingan niya tayo, mahal niya tayo bilang kanyang mga anak. Francis, napakahalaga ho nun. At dito sa pagbasa natin, sinasalungguhitan yung pagiging mahabagin ng Diyos. Mahabagin ng Diyos sa kanyang paghatol sa atin. Pwede niya tayong parusahan kaagad, Tingnan nyo. So, pag iniisip-isip po natin, sa ibang mga bansa ho, pagka nagnakaw ka, at talagang napatunay na nagnakaw, anong mangyayari? Putulang kamay, Grabe. Hindi ho ginagawa ng Diyos yun. At pagka nagnakaw tayo, nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinuputulan ng kamay kagad, no? Can you imagine? Pagka nag-isip ka ng masama, nagplano ka ng masama, ibig sabihin, pupugutan ka ng ulo, di wala ka na, buti kung kamay lang. Hindi, ulo, tinagpas sa'yo, dahil, yun ang ginamit mo sa kasamaan. Brothers and sisters, hindi ho ganun ang Diyos, pinagbibigyan niya tayo lagi, dahil mahal niya tayo. Sana huwag natin siya naabusuin, hindi ho naman tama yung pag-abuso natin, Pero nakikita ng Diyos ang ating kahinaan. Pero kaya nga, brothers and sisters, napakahalaga kung intindi natin yung unang-unang pangungusap dito. Lahat ng bagay nasa ilalim ng iyong pagkakangalaga. Ang nangangalaga kung ito, ang Diyos, ay Diyos natin mapagmahal. Yung Abba na tinatawagan natin, yung Itay, na nakakaintindi sa atin ng lubos-lubusan. Kung siguro sinusuway natin siya, sinisiphayo natin yung kanyang mga balak para sa atin, siguro medyo napapailing na lang siya. Pero ang mga gawa niya, Pero mas magaling ho kung talaga sumusunod tayo sa kanya at magiging maluwalhati tayo kaagad kung tutuusin. Francis, tandaan ho natin na nasa kapagalingan ho tayo na mapagmahal na Diyos. Hindi ho tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba, kasi ho, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, tumutulong sa atin, marunong siya, makapangyarihan siya, at lalo higit, mapagmahal siya. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.
Ito pong maikling pagbasa po mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, dadalawang talata ho lang ito sa kanyang dakilang 8 kabanata, ay talaga namang napakahalaga ho at yun ho tinuturo nito, napaka-importante at napaka-makahulugan para sa ating buhay Kristiyano. Tingnan niyo ang sabi niya dito, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ewan ko lang kung sino sa atin hindi aamin, mahina tayo sa maraming paraan, sa maraming larangan kung tutusin. Lalo na sa panalangin. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating panalangin. Bakit? Hindi tayo marunong magdasal ng dapat nating idasal. We don't know how to pray as we ought. Yun ang exactong translation nung Griego dito. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Medyo hindi ng wasto, ng taantasang ayon sa dapat nating panalangin. In other words, we don't know how to pray as we ought. Totoo yun. Kung minsan, ang dami-dami nating mga dinarasal na kung tutusin, hindi yun ang pinakamahalaga sa buhay. You know? Biro mo, nagdarasal siya na maging matagumpay siya, magtagumpay siya, mapangasawa niya ang pinakamagandang dilag sa balat ng lupa, tapos bulag naman siya. At paano yun? How can you enjoy that beauty if you're blind? Notice, hindi ho tama yung pagdarasal na gano'n kung tutuusin. Biro mo, ang sabi niya. Yung maganda ho, naalala ko dito, yung panalangin ho, yung tinanong ni Jesus, si Bartimeo. Natandaan niyo ba si Bartimeo? Sa chapter 10 ho ni San Marcos, sa dulong-dulo ho ng verse 46 hanggang 52. Ang sabi dun tinanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tandaan niyo, bulag ito, namamalimos. Dahil tinatanong ni Jesus kung anong gusto niyang gawin sa kanya, siguro pwede niya sabihin, Panginoon, sana naman idulot niyo na araw-araw sa ginawa ninyo, araw-araw may dumaan ng milyonaryo sa harapan ko at bigyan ako ng 1,000 piso. Francis, sa katapusan ng buwan, 30,000 din yun. Sa 10 buwan, 300,000 yun. Abay, sa di malalaunan, makikita nyo si Bartimeo, kinidnap, Ay, naku, bakit? Naging mayaman na siya, Grabe, no? At alam niya ba yung hinihingi niya kay Jesus kung anong laking kamalian nun? Yan nga ho, kung minsan yung pagdarasal natin, ganun eh. Ang dami ho natin hinihingi sa Panginoon na hindi naman yung pinaka-importante. Hindi natin kasi alam kung paano tayo dapat manalangin. Yun ang sinasabi dito. At ang Espiritu Santo ang talagang sumasaklolo sa atin, tunutulungan tayong manalangin. Ano ba ang ibig sabihin ng manalangin? It's so important for us to understand what prayer is. Ang prayer ho, kung tutuusin, ito yung pagbibigay tinig sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Did you understand that? Nung tayo bininyagan ho, tayo naging mga anak ng Diyos. Itinanim na ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga pagkatao, ang 3 binhing yun: faith, hope, and love, charity. Ang pagdarasal ho, sa madalit sabi, ay yung pagbibigay tinig doon sa pananampalataya natin yun sa Diyos na nagmamahal sa atin, sa Diyos na may likha sa atin, sa Diyos na talagang kumakalinga sa atin. Ang panalangin ho ay pagbibigay tinig sa ating pag-asa sa Diyos na ito na maawain, sa Diyos na ito na talagang mapagpala. Ang panalangin ho ay pagbibigay tinig sa ating pagmamahal sa Diyos na unang-unang nagmahal sa atin, na ang Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak si Jesus para tayo talagang sagipin at palayain sa ating mga pagkakasala. Tanda ng kanyang malaking pagmamahal sa atin. Brothers and sisters, yun ang panalangin pag magbigay tinig doon sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ito ho yung ating pagtugon sa Diyos. Ang panalangin ho. Brothers and sisters, isipin niyo ho, ang isang bagay, isang pagkakataon, ibig sabihin, kung kailan nanalangin kayo ng mataimtim, talagang puspusan. Isipin nga, isang pagkakataon lang ho. May naisip na kayo? Pustahan ho tayo. Bago kayo nagdasal, meron muna nangyari sa inyo. Maganda, hindi maganda, maluwalhati, hindi maluwalhati, masaya, hindi masaya. Pero may nangyari muna, kaya nakapagdasal kayo. Tama o hindi? Ganun ho yun eh. Yung pagdarasal ho natin, kunyari, ng pasasalamat sa Panginoon dahil nakatanggap tayo ng malaking pagpapala. O kaya, paghingi natin ng kapatawaran kasi nagkasala tayo. O kaya, paghingi natin ng kaliwanagan kasi litong-lito tayo. Paghingi sa Kanya ng lakas ng loob kasi sirang-sirang kalooban natin. Tingnan nyo, brothers and sisters, tayo ay talagang nanalangin sa daling yun kasi may nangyari sa atin. Sa makatuwid, pinapakita malinaw na yung ating panalangin ay, isang pagtugon natin, sa aksyon ng Diyos, sa ginawa ng Diyos sa ating buhay.
Kung kaya nga, yun ang panalangin talaga ho. Our response to God, in a particular situation. Brothers and sisters, kung minsan hindi ho natin alam talagang tumugon. Salamat lang sa Espiritu Santo, nagbibigay sa atin ng lakas, ng liwanag, ng karunungan, ng biyaya, upang makatugon tayo sa Diyos, makapagdasal tayo ng malulhati sa Kanya. At tandaan ninyo, brothers and sisters, kapag nagdarasal tayo, kayo, pagka nagdarasal kayo, ano ba gusto niyo mangyari sa dasal ninyo? Dinggin. Ibig niyo mangyari na tugunan ng Panginoon ang inyong panalangin to answer your prayers. Our God is an answering God. Something like that. Yes, that is true. Pero alam niyo, kung gusto niyong hingi, kung gusto niyong matanggap ang hinihingi ninyo, alam niyo ba kung anong dapat yung hingin? Hingin niyo ho yung gustong ibigay sa inyo ng Diyos. At sigurado bibigay niya sa inyo. Parang it's so trite to say it like that. Hindi ho, totoo ho yun. God knows better than we do what we need. He knows it already. Ang gusto niya makita ay pakita natin sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, na minamahal natin siya, na ginagalang natin yung Kanyang kalooban. Pagka hiningi ho natin matupad sa atin ang kalooban niya, matutupad ho yun. Kaya yung tinuro ni Jesus sa atin, your will be done on earth as it is in heaven. Abba. Brothers and sisters, importante ho yun. Tapos ang sinasabi dito ni San Pablo, lumuluhog ang Espiritu Santo para sa ating mga anak ng Diyos sa isang pamamaraan na hindi mailalagay sa pananalita, in groanings that cannot be put in words, in unutterable words. Unutterable words, yung groaning ho, yun, yung pagpahimutok natin yun, yung bibigay damdamin natin ganyan na hindi mailalagay sa salita, yun ho ang panalangin ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, ito ho yung nagpapakita sa atin, ito ho yung basihan nung sinasabing at tinuturo sa atin, praying in the Spirit, praying in the Spirit. Kung minsan maririnig nyo, may mga tao, lalo na yung mga nasa charismatic movement, na nakatanggap sila nitong dulot na ito ng Diyos, itong charism na ito ng Diyos, na makapagdasal, in the Spirit. Brothers and sisters, yung pagdarasal po in the Spirit is not in words. It is in sound. Parang ganun ho, you don't understand that. Kasi ang Espiritu Santo ko ang nagdarasal sa atin. Ang nangyayari pagka nagdarasal ko tayo sa Espiritu, talagang yung ating vocal yung voice box natin, talagang pinapahiram natin sa Espiritu Santo. Kung kaya siyang gumagawa ng tunog, at sa pamamagitan nun yung panalangin natin, kanya yung panalangin natin. Hindi tayo nagdarasal doon, siya nagdarasal doon. Brothers and sisters, napakahalaga ho ng bagay na ito. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Kung kaya sinasabi dito, nananalangin siya, dinidinig siya ng Ama. Bakit? Kasi panalangin niya na ayon sa kalooban ng Ama. Brothers and sisters, napakahalaga ho na makapagdasal tayo sa ganung paraan. Hindi lang ho yung para sa mga charismatic people. I mean, this is a prayer that the Holy Spirit can give everyone who asks Him this gift. Kasi ho, napakabisa ho nitong panalangin ito. Natatandaan ko ho, may isang grupo ng mga pare ho, itong taga Davao, Mati Davao. Binabati ko yung mga nasa Davao na nanonood dito. Alam ko may mga nanonood sa kanila doon. May nakatagpo na nga ako dito sa Maynila nanonood nitong programa natin sa Davao. Brothers and sisters, yung paring yun, may isa kong pare sa kanila, kaibigan ko ho ito, tinanong niya sa akin, Father, pagka magpe-prayer for healing ba tayo, dapat praying in the Spirit ba dapat? Hindi ba pwedeng magdasal lang tayo ng normal? Sabi ko sa kanya, sa palagay ko naman, pwede magdasal ng normal. Kaya lang, hindi yun na natutunan ko. Dapat, I should be praying in the Spirit. The point is, sabi niya, bakit? Ano ba kaibahan ng praying in the Spirit at praying normally? Hindi ko in-anticipate yung question na yun, pero alam nyo, ang Espiritu Santo, palagay ko, hindi lang palagay ko, talagang yun ang aking conviction, ang nagpahiwating sa akin, isasagot ko doon. Kasi hindi ko iniisip yung ganun tanong eh. At nakita ko, sumasagot na lang ako nang walang pag-iisip. Hindi ako nag-iisip. Ang sabi ko, Frank, yung pagdarasal ng normal, tsaka yung pagdarasal in the Spirit, merong malaking kaibahan kung tutuusin eh. For example, ikaw, pare, nagdarasal ka ng rosaryo, at nag-aalay ka ng misa. Malaking kaibahan nun. Pagka nagdarasal ka ng rosaryo, sino nagdarasal? Natural, ikaw. You're praying the Hail Marys, the Our Fathers, the Glories, Pero pagka nagmimisa ka, nagkukonsagra ka, ng tinapay at alak,
Sino nagdarasal doon? Sino nagsasalita doon? Ang sabi mo, ito ang aking katawan. You bet, hindi yan ang katawan mo. Ito katawan mo eh. You know? Ito ang aking doon. Hindi, dugo ko nasa loob eh. You know? In other words, kitang-kita ron, hindi ikaw nagdarasal doon. Si Jesus ang nagdarasal doon. In fact, you are acting in persona Christi, in the person of Christ. Napakahalagang bagay nun. Kung kaya naman, brothers and sisters, yung pagdarasal sa Espiritu, ang Espiritu Santo ang nagdarasal para sa atin. You know? Kung kaya napakabisa ho ng pagdarasal na yun when you think about it. At hindi lang ho yung pang-charismatic ho. Tandaan ho natin, ang Biblia ho para sa lahat. Tinuturo ho ito ng Biblia ho para sa atin ho ito, para sa inyong nakikinig. You can ask this of the Holy Spirit to enable you to pray in the Spirit and pray very powerfully, in other words. Brothers and sisters, kung ang tayo dinidinig ng Diyos, pag nagdarasal tayo, ano pa kaya pag ang Espiritu Santo nagdarasal sa atin? You know, pinapahiram natin yung ating tinig sa Kanya. Wow, that prayer must be very powerful. Yun ho, pinuturo sa atin ng ikalawang pagbasa ito, napakayaman ano po. Tandaan ho natin, dapat turuan tayo ng Espiritong magdasal. At yung pagdarasal natin, pagka talagang binubunsod yun ng Espiritu Santo, napakamabisa, pinagpapalat, sinasagot lagi ng Panginoon. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi dito, hindi po ba mabuting binhi ang iniyasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ay may kagagawa nito. Tinanong siya ng mautusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang mga trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Isa na namang talinghaga ang lahat ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustas sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na ay lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat, napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal ng arina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ng sanlibutan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, paliwanag po niyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid. Mga kapatid, tingnan niyo po, itong ating mga talatang binasa ngayon sa pagpapatuloy ng ika-13 kabanata ni Mateo ay nagbigay pa uli sa atin ng ibang mga talinghaga.
Ito pong pagbasa, malamang pagka nakinig kayo ng misa bukas, babasahin po yung chapter 13, verse 24 po hanggang 43. Hindi po ako umabot sa 43, doon lang sa introduction, pero tatalakayin po natin maya-maya. Tingnan niyo po, itong pagbasa ay nagsabi sa atin, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Brothers and sisters, importante yung maintindihan, itong mga talinghaga ni Jesus na ito, itong mga parabolang ito, mayroon itong kaugnayan sa paghahari ng Diyos. Pagka naghahari ang Diyos sa ating mga buhay, ano ba nangyayari? Paano ba nagaganap yun? Ano bang ginagawa ng Diyos? Ano bang tinutugon ng tao? Importante yun na tingnan nyo, ang galing-galing magturo ni Jesus. Kung kaya naman, sa pagtuturo niya, inuumpisahan niya doon sa mga bagay na naiintindihan ng mga tao kaagad. Sabi ko nga sa inyo, parabola ho, isang istorya hango sa pang-araw-araw na buhay. Kung kaya, intindido kagad ng mga tao. Kaya lang nga, isang istorya itong ginagamit ni Jesus, hindi lang para mag-istorya ng naintindihan nila, nagkikwento tungkol sa mga pangyayari sa buhay-buhay. Hindi ho yun. Ginagamit niya yun para maintindihan ho ang isang bagay na hindi na pala, siguro pala lang naintindihan. At medyo hindi madaling maintindihan. Ano yun? Kung paano naghahari ang Diyos, the kingdom of heaven. In the language of Matthew, kingdom of heaven, ang ibig sabihin ng kingdom of heaven is kingdom of God. Pero yung kingdom ho, hindi yung kaharian, kundi yung pag-ahari. It's not the kingdom, but the kingship of God. Importante yung maintindihan yun. Yung mga talinghaga ho, ginagamit ni Jesus para maintindihan natin kung paano naghahari ang Diyos sa ating mga buhay. Halimbawa ho, dito sa unang talinghaga, ang sabi niya, ito ay yung paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong tanim ng mabuting butil. Pero pagkatapos noon, may masamang damo tumutubo. Brothers and sisters, siguro sa Pilipinas, hindi ho natin maintindihan masyado yung bakit hindi naman nangyayari yun. Hindi ko lang alam kung nakarinig na kayo ng ganung pangyayari na nagtanim ng palay, tapos tumutubo yung palay, kasama na doon yung mga masasamang damo, yung weeds. Hindi ho ginagawa sa Pilipinas yun. Is that? Pero tandaan nyo ho, sa India, isa ho sa pinaka matinding banta na pwede mong sabihin sa iyong kaaway na mayroong pag-aaring mga lupain ay magtatamnang ko ang lupain mo ng mga masasamang damo. Ay naku, yung gano'n, yung bantang gano'n, talagang siniseryoso ho yun kasi ang laki hong kapirwisyuhan na madudulot noon. Can you imagine, imbis na aani ka ng isang kabang palay, sabihin natin ganyan, sa iyong isang hektarya ng iyong tinamnan. Imbis na ganun karami, siguro 30 kaban lang ang maaani mo doon. Ano nangyari? Inuko pa kasi nung masasamang damo, yung lupa at kinuha yung mga sustansya doon sa lupa. Kung kaya hindi tumubong magaling yung inihasik mo doon. Brothers and sisters, medyo malaking banta ho yun. Nangyayari ho sa India yun at nangyayari noon sa Israel. Importante yung maintindihan kagad natin yun na pwede palang mangyari yun na mabuting binhi ang tinanim mo, pero paglago, makikita mo yung kaaway mo may ginawang masama. Brothers and sisters, ano nangyayari? Ang sabi ng mga katulong nung Panginoon, yung may-ari nung lupain yun. Sabi, gusto niyo bang bunutin namin yung mga masasamang damo? Brothers and sisters, hindi na pwede yung buti sinabi nung amo, wag! Pagka binunot niyo, mabubunot din yung mga trigo. Bakit? Kasi ang maganda nito, pagka maliliit pa yung trigo ho, tsaka yung masamang damo. Problema pa ho natin dito ngayon, trigo, hindi pa tayo nakakita ng trigo kasi sa Pilipinas yung wheat natin, yung ginagawa kong harina para sa tinapay natin, ay importado ho lagi yun. It's imported. Inaangkat ho yun mula sa ibang lugar, Dito sa Pilipinas, wala tayo noon. Anyway, sabihin natin, sa totoo lang ho, yung trigo, yung ginagamit ng maging harina, pagka tumutubo ho yun, tsaka yung masamang damo, pagka tumutubo, sa umpisa ho, pareho sila. Kaya alam mo, pagka malaki na sila at nagkakauhay na, yung grains are coming out, makita mo, yung grains din ito, iba ho. Kasi yung grain ng trigo, para ba hong beige, ganyan, parang maputi-puti, sabihin natin ganyan, parang palay, sabihin natin ganyan. Pero
yung palay natin parang masyadong brown. Yung trigo hindi ganun ka-brown. Anyway, the point is, yun hong masamang damo, yung darnel, sa English o darnel, zizanium sa Griego ho, zizania, yung kulay niya medyo grayish. Kaya kitang-kita mo, pagka malaki na sila, iba na siya. Kaya lang nga ho, pagka malaki na sila, yung kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa, nagkakasala sa labat na ho yun. Talaga magkakasama na ho yun. Pagka hinila mo yung basamanda mo, malamang sama yung ugat nung trigo, edi patay yun. Kaya hindi gagalawin yan. Hanggang sa pag-aani ho. Pagdating ng anihan, sasabihin ng amo doon sa mga tagapag-ani, tipunin niyo muna ang mga masamang damo. Kasi kitang-kita ng masamang damo noon, tipunin siya, pagkungkus-bungkusin sila upang sunugin. At yung mga trigo, kung may iwan doon, kahit na mabunot na yon, nandun na yung trigo, hindi mamatay na yon, hindi na masisira yon, titipunin sila at ilalagay sa aking kamalig. Brothers and sisters, ano tinuturo nito? Tinuturo itong talinghagang ito na may pag-aani. May pag-aani. Darating ho yung panahon ng anihan. Hindi ho magpapalya yun. Yung pag-aani nga pala ay sa Biblia ho, ay kumakatawan sa paghukom ng Diyos. Yung paghukom ng Diyos, darating at darating yon. Sa buhay na ito, kung kailan nakatanim ang mga binhi, yung mabubuting binhi at masama, magkakasama sila. Brothers and sisters, gano'n naman ang mundo, hindi ba? Ano ba mas gusto ninyo? Ang mga tao din sa mundo nito ay puro mababait? O gusto nyo yung pag-iral ng mga tao tulad ng ngayon? Ewan ko lang, siguro ang sarap-sarap po kung mas puro mababait ang mga tao sa paligid natin, no? Pero alam natin, hindi naman totoo yun. Okay? Pero kaya lang, parang mas magaling ho itong palakad ng Diyos ngayon. Bagamat hindi niya kalooban na may masama, pinahintulutan niya. Bakit? Kung tutuusin, may ikabubuti ho yun para sa mga matutuwid. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng mga pangyayaring may mga kasamaan na nangyayari sa atin, napapalakas po yung ating pananampalataya. Talaga ho, nasusubok tayo at tuloy, talaga napapatatag tayo at napapalapit tayo sa Diyos kasi aasa tayo, mananalangin tayo sa Diyos. At makikita lang naman talaga kung anong klaseng mga tao tayo, kung matuwid tayo talaga, mabuti tayo o hindi, pagka nasa harapan tayo ng pagsubok. Natural, hindi mo naman alam kung yung estudyante talaga nag-aaral, marunong at dapat pumasa. Kung hindi siya dadaan sa examination, hindi ba? Ganun yun eh. For example, brothers and sisters, how shall we know the greatness of John Paul II? Lalo na nung binaril siya. Pinagtangkaan ko yung buhay niya, halos matay-matay siya nun eh. Niligtas nga lang siya ng ating ng birhen, no? Sabi ganyan. The point is, paano natin malalaman kung gaano kalaki yung kadakilaan ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, lalo ng kanyang mga kaaway, kung hindi nangyari sa kanya yun? Kaya ang maganda ho nun, makikita natin, naging Time Magazine cover pa nga yun, na binisita niya si Ali Ajka, yung bumaril sa kanya, upang sabihin sa kanya, kapatid, notice that, he called him brother. Pinatawad na kita sa una palang pagkakataon ng binaril mo ko at inuulit ko ngayon sa iyo. Brothers and sisters, tingnan ito, yung ibigin ninyo yung mga kaaway, sinasabuhay nitong papang ito, kaya napakadakila na alam natin kung gaano kalaki yung kadakilaan ng taong ito. Dahil doon sa pagsubok na yun. Yun din tayo mga Pilipino ho. Kung hindi nangyari yung pang-api at paniniil at yung pagpapahirap sa ating bansa noon, nung panahon ng diktatura, paano natin malalaman kung ano kaya natin? Salamat doon sa EDSA unong yun, talaga napakita yung pananampalataya natin, pwede natin isabuhay. Nasa panalangin natin, talagang papanaigan natin ang kasamaan. Ayun, lumaya tayo ng ganon. Tingnan nyo, sa magitan ng mga masama, pwedeng talagang mas maganda ang maging buhay natin. Paano ka magpapasensya kung wala kang pagpapasensyahan? Brothers and sisters, yun nga ho, yung mga kasamaan na nandito sa lumbundong ito, umiiral ho yan magkakasama ng mga kabutihan. Darating naman at darating ang paghuhukom. Huwag ho tayo mag-alala. At hindi ho tayo papabayaan ng Diyos kahit na nandito kasama natin mga masama, na pagtatangkaan tayo, sisirain tayo at lahat. Hindi ho tayo dapat matakot. Kasi ho, ililigtas tayo ng Diyos dito. Tayo ho, ang galing natin maghusga, no? Masama. Ang dali natin maghusga. Kaya lang, kung minsan naghuhusga tayo, hindi natin alaman lahat. Ang Diyos lang ho maghuhusga.
At darating ho yung paghuhusgang yun. Huwag tayo mag-alinlangan. Ililigtas siya tayo at liligtas tayo. Tapos so, doon sa isang talinghagang binigkas ni Jesus dito, yung mustasa. Yung mustasa ho, yung mustard seed, ang sabi dito, pinakamaliit na binhi sa buong mundo. Diba? Kung tutusin, hindi naman totoo yun. The cypress tree, yung seed ho, mas maliit pa sa mustasa. Pero it had become proverbial. Isang pamaraan ng pagsasalita yung pagka gusto mong tukuyin ng isang maliit na bagay, mustasa ginagamit doon. Yun yung mustasa, maliit. Gano'ng kaliit? Kumuha ko yun ng papel, tusukin nyo ng karayom, yung butas mong yun, gano'ng kaliit yung binhi ng mustasa. Pero pag tinanim nyo yun, lalago yun, mga 12 feet, halos parang isang taas nun parang isang story building, something like that. Lumalaki ho, nakakapamugad pa nga yung mga ibon. Anong ibig sabihin nun? Yun ang paghahari ng Diyos, pwede mag-umpisa sa maliit. Kunyari, nakinig kayo dito sa pagpapaliwanag ni Father dito, sa Word Made Flesh. Pero kung talagang kikimkimin natin yun, pagyayamanin natin yung natututunan nyo dito, maliit na bagay lang ho ito, tingnan nyo kung gaano kahaba lang itong oras natin dito. Pero unti-unti ho makikita nyo, yayabong ho yung kaalamang nyo yun, tapos maliliwanagan kayo sa plano ng Diyos para sa inyo, maisishare nyo sa iba. Tingnan nyo, magiging daan pa kayo ng pagliligtas para sa ibang mga tao. Maliit na bagay ho pinagbulan, pero malaki yung kahihinatnan. At sabi dito, yung lebadura, yung yeast ho, yung pampalsa, kukunti lang ho ng pampalsa in relation to yung masa, ng trigo, na gagawin tinapay. Pero yung maliit na pampalsa yun, talagang pinapaalsan malaki yung lebadura. Yung lebadura ho kasi tatlong takal daw ng lebadura ng arena, Sorry, hindi lebadura kundi arena, tatlong takal ng arena. Yun yung pagpapakain na sa siguro about 300 people. Francisas, tingnan nyo, ang liit lang ng pinagmulan, pero ang laki ng kahinatnan. Pagka pinaghari ho natin ang Diyos sa atin, sinunod ho natin yung kanyang kagustuhan, yung kanyang kalooban, yung mga turo ni Jesus, yung kanyang inuutos sa atin, makikita natin, ang daming mangyayari sa buhay natin, marami tayong matutulungan, etc. etc. Ang dami ho nitong pwedeng matutunan natin dito. Tandaan ninyo, ang kaaway ho, naghahasik ng masamang binhi. Yung magbuting binhi yun ang salita ng Diyos. Yung paghuhukom ho, yung unang anihan. Yung isusugong mga tagapag-ani, yun ho, mga anghel ng Diyos na magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Sana ho, talagang pagyamanin natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay at tayo pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, tingnan nyo, sabi ko sa inyo, ang daming mga katotohanan at napakahalagang mga turo ang inihasik sa atin ng ating mga pagbasa po sa linggong ito, sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya. Ang unang pagbasa natin, narinig natin doon na tayo pala ay pinangangalagaan ng Diyos. Lahat ng bagay ay nasa pangangalaga ng Panginoon. At ang sinalungguhitan ng natin doon, ang Panginoon hong ito na nangangalaga sa atin ay Panginoon na makapangyarihan, marunong at mapagmahal. Kung kaya ho, hindi niya pahintulutang anumang mangyari sa atin na hindi natin makakayanan. At sinasabi sa atin din ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tapat ang Diyos, di niya kayo pahintulutang subukin ng higit sa inyong makakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng paraan upang makaraos ng maluwalhati. Francisas, totoo yun. Kasi ang Diyos na nangangalaga sa atin, mapagmahal. Huwag ho tayo mag-alinlangan doon. Mahinahon siya, makatarungan siya, pero maawain siya higit sa lahat. Yung awa mo yun ay tanda at pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Francisas, napakaganda hong aral noon. Tapos doon sa ikalawang pagbasa natin mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tinuturo sa atin ni San Pablo doon na bagamat hindi tayo marunong magdasal ng naayon sa kalooban ng Diyos, ng nararapat, we don't know how to pray as we ought, ang Espiritu Santo ang sumasaklolo sa atin. Nagbibigay sa atin ng panalangin na makapangyarihan kung tutuusin. Napakabisa. Kasi ang Diyos mismo nagdarasal. Can you imagine? The Holy Spirit is God and praying in us.
And so He knows, talagang alam na alam niya ang kalooban ng Ama, ng ating Ama, ang Abba. Kung kaya, pagka nagdarasal siya sa atin, wow, talagang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya nga kung naaayon sa kalooban ng Diyos yun, ipagkakalob at pagkakalob sa atin ng Diyos yun. Kaya sinabi ko nga ho sa inyo, napaka-importante ng tema ng panalangin. Yung panalangin ay ibig sabihin, yung pagtugon natin sa kilos ng Diyos. Yung pagbigay tinig natin sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa, sa ating pag-ibig. Na talagang yung pagdarasal na yon sa Espiritu, that praying in the Spirit, na hindi natin naiintindihan kasi ang Espiritu nagdarasal doon eh. Ay para sa lahat kung tutusin na at kung hingin natin yun sa Espiritu Santo, pagkakalob at pagkakalob niya sa atin yun. At pagka meron tayong kapangyarihang yun na dulot ng Espiritu Santo magdasal ayon sa Kanya, napaka-bisa at makapangyarihan ng dasal natin yun. Ay, hindi ho tayo dapat magtaka pag kami nagdarasal in the Spirit. Not because you don't understand it is wrong, okay? Ang importante noon, hingin natin ang kaloob na yun mula sa Espiritu Santo. Magpakababa tayo at makikita nyo, pagkakalob niya sa atin yun. And of course, the gospel that we heard today, napakaganda ho ng tinuturo sa atin. Sa mundong ito, magkasama mabuti at masama. You know? At yun ay makakabuti sa atin na nagsisikap maging mabuti. Huwag ho tayo matakot. Ang Diyos ay talagang under control niyan lahat. Hindi nga ba't yun ang unang pagbasa? Ang lahat ng bagay nasa pagkalinga at pangangalaga ng Diyos. At sabi ko sa inyo, ang Diyos na ito ay makapangyarihan, marunong at mapagmahal. Hindi niya pa intulutang lupigin tayo at panaigan ng kasamaan. Hindi ganon. You know? Si Kristo namatay, si Kristo muling nabuhay. Tingnan niyo, yun ang pag-aasa natin. Brothers and sisters, pero may darating at darating na paghuhukom kung saan ang masama ay parurusahan at ang mabuti gagantimpalaan ng Diyos. Tapos siguro yung paghahari ng Diyos na yon, sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ng Mustasa, napakaliit ang simula. Para din yung lebadurang napakakonti kung tutuusin in comparison with the dough, you know. Kahit na maliit ang pinag-umpisahan nito, naku, ang laki na ibubunga nito. Pagbigyan hulang natin ng salita ng Diyos, makikita natin, pagpapalain tayo ng Panginoon, hindi natin maabot maisip yung mga naging magagandang bagay nangyari sa atin dahil sa salita ng Diyos. Nung nag-umpisa ng maliit, halimbawa sa inyong pakikinig at panonood dito sa Word Made Flesh na ito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang dami-dami natin natutunan, ibig ho natin gawin ito ngayong panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga salita, sa mga binhi ng salita mo, ng iyong paghahari na tinatanim mo sa aming mga puso, sa magitan ng aming palatuntunan itong Word Made Flesh. Abba, niluluwalhati ka namin. Hinihiling namin na sana payabungin mo itong binhing ito na tinanim mo sa aming mga puso. Sana tulungan mo kami sa bisa ng Espiritu Santo, maunawaan pa ng mas lalo ang iyong salita at maisabuhay namin. Tulad na ginawa ni Santa Maria Birhen. Kung kaya siya'y pinagpala mo at kami pagpapalain mo rin. At hinihiling po namin talaga, tinataas namin sa inyo, na pagpalain niyo lahat ng mga nakiisa sa aming programa ito, lahat ng mga nanonood nito, sa kanilang mga pamumuhay, sa buong sanlinggong ito, naway talagang maging gabay lang yung salita, liwanag ng kanilang mga paa, at talagang gabayan niyo sila tungo sa inyong piling. At Aba, tinataas namin sa inyo, mga may sakit, ang mga nalulumbay, may mga problemang kinakaharap, mga nangungulila, at talaga namang mayroong talagang tinitiis sa kanilang mga buhay. Paghilumin niyo sila, talagang dampian ng inyong awa, ng inyong pagmamahal, ng inyong biyaya. Tulad ni Santa Maria Birhen, ibig namin maisabuhay ang inyong salita. At pagpalaan niyo rin ang mga tumutulong sa amin sa pagsasabuhay at sa gawa namin, sa pagsasahimpawid ng aming palatuntunan itong Word Made Flesh. Ang lahat pong ito kasama ni Santa Maria ay hinihiling namin sa inyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nagtatapos muli dito ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Hanggang sa susunod po, sana'y makasama namin kayo uli sa ating pagtatanghal, minsan pa, ng Word Made Flesh. Shalom sa inyong lahat.